Nakakakita. Praise be to God. Alam nyo, napakahalaga. Sa gitna ng mga sitwasyon, ay malinaw ang iyong nakikita. Sapagkat ang tagumpay, ang kalayaan, at ang kasagutan ay nakasalalay sa iyong magiging pananaw. Ano ba ang iyong pananaw? Ikaw ba ay gagaling sa karamdaman mo? Mababago ba ang sitwasyon mo? Nasa pananaw ng isang tao ang ikapagkakaiba ng kanyang mga magiging sitwasyon. Kaya naman, patuloy po nating tatalakayin ang part 2. Sapagkat part 2 ng ating last message Sunday. Sapagkat may dinagdag po ko dito na malaki ang nagagawa ng iyong nakikita sa ikakalagpas mo sa iyong sitwasyon. Yan ang magiging matibay mong dahilan. Kaya malakas ang loob mo, kaya hindi nanghihina ang loob mo kahit napakabigat ng mga challenges. Meron kang nakikita na hindi nila nakikita. Kaninang ganda ng inawit natin, ano? Ang sabi ni David ay baliw. Kasi tinawag siyang baliw. Sinong tumawag ng baliw sa kanya? Si Michal, yung kanyang asawa. Bakit? Kasi si David parang baliw na nagpupuri, sumasayaw at sumasamba sa Diyos na buhay. At sabi pa ni David, kung yun ay kabaliwan, higit pa ang gagawin ko. Lalo kong magpapakabaliw. Bakit? Sapagkat sa lahat ng tao, si David ang pinili ng Diyos para maging hari. At hindi maunawaan ni David, bakit siya ang pinili sa kabila ng siya ay tagapag-alaga lang ng tupa, wala siyang mataas na pinag-aralan, pero pinili siya para iluklok sa pinakamataas na posisyon sa bansang Israel. Kaya naman, hindi siya naapektuhan. Kaya mga kapatid, nasabi ko rin, kung ang pagsayaw, pagpupuri, pagsamba sa Diyos ay isang malaking kabaliwan, ayoko na maging normal. Pakitanong nga ang katabi mo, baliw ka rin ba? Sa mundo, kabaliwan ang magpakaseryoso sa Diyos na buhay. Sa mundo, kabaliwan ang magpakalalim sa pagsunod sa Panginoon. Kaya kung ito ay isang kabaliwan, ayoko na maging normal sa paningin ng tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Trials are temporary, part 2. Tayo po tayo at basahin natin ang 2 Corinthians. Dito na lang po tayo sa Tagalog. Ready, go. Humihina ang aming katawan. Patuloy naman lumalakas ang aming espiritu, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang At hindi gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Bago tayo manalangin, gusto kong bigyan diin. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin. Isang uri ng gantimpala, mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Tayo'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na magpapalakas sa aming loob.
Lord, kung papaano nakakita ng magandang dahilan si Pablo na hindi siya panghihinaan ng loob, masisiraan ng loob, sapagkat nakita niya, O Diyos, ang mga bagay na hindi nakikita. At nasabi niya, mas matindi yung mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay mga temporary, mga panandalian lamang, pansamantala. Katulad, Panginoon, ng mga problema na dinadaanan, ng mga pagsubok, mga bagyo, hindi po ito, Panginoon, pangmatagalan. Ito ay panandalian lamang. At kung paanong kontrolado mo ang tag-init, ang tag-ulan, ang taglamig, ang taglagas, O Diyos, kontrolado mo rin ang mga panahon sa aming buhay. Mangusap po kayo sa amin, palakasin niyo po ang loob namin, magkaroon kami ng katiyakan na kayang-kaya mong baguhin, hindi lamang ang aming mga sitwasyon, kaya mo rin kaming baguhin from glory to glory. We pray all this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Mahalagang mahalaga sa pakikipaglaban sa buhay kung ano ang iyong nakikita. Meron akong ipapakita sa inyo. Isang picture, pero ito ay naglalarawan ng matandang babae at batang-batang babae. At titingnan ko kung gaano katalas ang inyong mga mata. Sapagkat sa talas ng mata, ikaw ay magtatagumpay. Nasa iyong pananaw kung saan makakarating ang pinagdadaanan mo ngayon. Kaya papakita ko na sa inyo ang larawang iyan. Nakikita niyo ba ang larawan ng isang binibini na kahit nakatagilid ay masasabi mong maganda? Nakikita niyo na ba? Sino nakakakita magsabi ng Amen? So, ano ang buhok ng babaeng dalaginding? Kulot po ba o diretso? Kulot. Nakasombrero ba siya o hindi? Ayan. Maganda ba yung suot niyang mabalabalahibo o hindi? Okay, black and white. Ngayon, sino ang nakakakita ng matandang babae sa larawang iyan? Magtaas ng kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakikita nyo ba yung larawan ng matandang babae? So, sa dami natin dito, nasa 200 tayo by faith. Nasa 300 tayo by faith. Yan ang gagawin sa atin, 300. Mahalagang mahalaga, hindi pa tayo 300, nakikita mo na. Mahalagang mahalaga, nasa mabigat ka pang sitwasyon, pero nakikita mo na ang tagumpay at kalayaan. Meron kang nakikita na hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya sa mundong ito. At yan ang kaibahan nating mga sumasampalataya. Nakita niyo na ba ang larawan ng matandang babae? Nakita niyo na? Talasan niyo pa, pikit-pikit niyo yung mga mata niyo. Sabihin niyo sa mata niyo, ganito, ako bago ko nakita, kulang-kulang yata 1 oras. Gumanyan-ganyan ako. At hindi ko makita. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, buksan mo yung mata ko. Gusto ko makita yung larawan ng matanda. Gumanyan-ganyan ako, binalibaliktad ko. Pati ako bumalibaliktad. Hanggang praise God, nakita ko! Okay. Nakita niyo na? Hindi pa rin. Sino na nakakita? Taas ang kamay. Hindi pa. Oh, nadagdagan. Nakita mo na, brother? Ang edad niya nasa mga 80. Yes. Oh, nakita niyo na? Wala lang ilaw tong ano natin eh. Oh, papakita ko na sa inyo ha. Nakita niyo tong guhit na to? Bibig yan, bibig. Nakita niyo ba yung umbok na pisngi at panga ng babae?
Ulong-ilong yon. Ulong. Ilong. Ito yung tenga ng babaeng dalaginding. Nakita niyo na? Mata yon, mata. Naka-side view yung matandang babae. Ito, bibig. Ito, ilong ng matanda. Ito, bibig ng matanda. Ito, mata ng matanda. Okay? Buhok ng matanda, kulot din. Nakakap din siya. Ito ang talakbong niya. Itong puti na to, talakbong niya yan. Naka-side view. Parang witch. Nakita niyo na? Hindi pa rin. Nagsama ako ng ano dito, yung matalas, mahusay sa mata, nag-o-opera. Nakita mo na, Kap? Pati nunal, ay kakaiba. Sayang, may isisingit ba natin, Ate Hazel, yung Ephesians 1:18? Meron po kasing prayer si Paul. Napakahalaga ng prayer ni Paul. Ephesians 1:18. Sapagkat, kung hindi man, Ate Hazel, okay lang English. Ngayon, ang unang madaling makita yung binibini pero yung matanda ay talagang kakaiba. Bibig yung pagguhit sa baba, ilong yung pisngi at panga, at yung tenga ng madalaging binibini, mata ng matanda. Ikaw, Jaymar, nakita mo na, Jaymar? Di pa rin? Naka-side view siya. Nakatungo, pero mata niya bukas na bukas. Ikaw, love, nakita mo na? Ephesians 1:18. Ayan, Alam nyo, si Pablo, gustong-gusto niya magtagumpay ang early believers sa bawat area ng buhay. Kaya, ang sabi niya sa Ephesians 1:18, I pray. Sabihin nga natin, I pray. Yan. Kailangan ipanalangin. Bakit? That the eyes of your heart may be enlightened. Magliwanag. Para makita natin in order that we may know, malaman natin yung pag-asa kung saan tayo tinawag. The riches of His glorious inheritance para sa mga holy people of God. Na kapag nabuksan ng Diyos ang ating mga mata, grabe, lagi ka nang magiging inspired, magpatuloy sa Panginoon dahil makikita mo, may malaki palang gantimpalang inanda ang Diyos sa bawat nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya lang, kailangang ipanalangin ni Pablo para mangyari yon. Dahil kapag hindi nangyari yon, madali po tayong madadaya ng kalaban sa pamamagitan ng mga pagsubok na temporary na nandiyan. Pero, mga kapatid, kinakailangang ipag-pray para mangyari yon. And then, meron pong isang pangyayari na si 2 Corinthians, takot na takot yung assistant ni Eliseo. Kapag ang mga mata natin hindi natin pinanalangin mabuksan, lagi tayong mapaghaharian ng takot. Kayo ba ay may kinakatakutan sa oras na ito? Ang inyo ba mga babayarin sa kuryente ay overdue na? Kayo ba ay puputulan na? Kayo ba ay nalalagay sa sitwasyon na kung saan talagang napakabigat na? Ano ang natural na mararamdaman mo? Takot, di ba? Pero mga kapatid, ganun din ang nangyari sa assistant ni Eliseo
at hiniling niya sa Diyos na buksan ang mga mata ni Eliseo at ito nga nangyari. Huwag kang matakot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Kang matakot. Sa Bible, ilang beses sinabing huwag kang matakot. Uy, galing ni Jacket. Bigyan ng jacket yan. 365 in different way. Fear not, don't be afraid. Sinabi, huwag kang matatakot. Ang takot ay kabaliktaran ng pananampalataya sa makapangyarihang Diyos na buhay. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Naniniwala ba tayong mas marami tayong kakampi at kasama? Kaysa sa mga problema at mga gumugulo sa atin? Mas marami tayong kakampi at kasama. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Anong ginawa ng Lord? Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya. Ano ang nakita niya? Nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid nila ni Eliseo. Kasi napakaraming kalaban na lumusob kila Eliseo para sila ay kuhain, bihagin at dalin sa hari. At wala na silang kalusot-lusot. Sa sobrang dami ng army, nung kalaban, dadalawa sila. Wala silang panalo, dadalawa lang eh. Pero kapag kakampi mo ang Diyos, sino mananalo sa'yo? Kapag panig sa'yo ang Diyos, kapatid, hindi ka matatalo. May umaaway ba sa'yo? Marami ka bang problema? Purihin mo ang Diyos. Hindi ka nakatakdang mabigo at mapahiya. Ikaw ay nakatakdang magtagumpay at magbigay kalwalatian sa Diyos na buhay. At nakita nga nung nakatulong ni Eliseo, punong-puno ng kabayo at karwahing apoy ang kabundukan kung saan sila nakatayo. At nung nakita yun ng katulong ni Eliseo, lumakas ang kanyang loob. Mga kapatid, kung makikita nyo lang, makikita lang natin kung gaano katindi ang mga pangako, ang mga biyaya na merong available para sa atin. Kahit sa gitna ng sitwasyon, makakapagpuri ka, makakasamba ka sa Diyos na buhay. Kahit may cancer ka, kahit marami kang utang, makakapagpuri at makakasamba ka sa Diyos na buhay. Dahil alam mo, hindi ka nag-iisa. Ikaw ay may kasama. Ang lumikha ng langit at lupa. Ngayon, maaaring sa oras na ito, meron kang pinagdadasal, meron kang hinihingi sa Diyos, pero parang walang nangyayari. Na-experience nyo ba yon? Ang tagal mo nang pinagpe-pray, pinagtitiisan. Ang tagal mo nang hinihingi ang biyaya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin natatanggap? Kapatid, hindi porke hindi mo natatanggap, hindi ka nadidinig ng Diyos. Hindi porke hindi mo pa nahahawakan, ay parang walang nangyayari. Hindi totoo yun. Sapagkat, meron lang ginagawa ang Diyos. Kapag hindi pa dumadating, tandaan nyo yung 2 P. Nabanggit ko na to nung last Sunday. Tingnan ko nga kung maalala nyo. Ano yung 2 P? Kapag may hinihingi ka, inaasahan ka, hanggang ngayon wala pa. Naalala nyo ba kung ano yung 2 P na yon? Preparation and protection. Sino nakasagot? Dito may nakasagot. Angelo, sabi mo ay preparation. Nasabi mo rin ba ang protection? Sayang, kalahating jacket lang.
Kenny lang, Kenny. Wala yung Rogers. Eto, katulad nito. Nang pinaalis ng paraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Pilisteo, kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Para madali nilang mararating ang promised land, hindi na sila masyadong ma-expose sa init, sa hirap. Sapagkat merong mas madali. Pero, hindi sila doon pinadaan. Pwede namang sagutin agad ng Diyos yung prayer natin, di ba? Mag-uumpisa ka palang mag-pray, pwede namang sagutin ng Diyos yan. Walang mahirap sa Kanya. Hinihingi mo pala, pwede nang ibigay ng Diyos. Pero mas nakikita ng Lord yung tinatawag na best time. Sabihin nyo nga, due time. Ayan. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung may labanang haharapin ang mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Egypt. Kaya, pinaliko sila ng Diyos sa disyerto, papunta sa dagat na pula. Armado ang mga Israelita para sa labanan ng lisanin nila ang Ehipto. Saan daw sila dinala? Hindi na sila pinadaan sa shortcut na mas malapit para ilang araw lang nandun na sa promised land. Ang worst pa, dinala pa sila sa disyerto. Maaring magulat tayo. Sa halip na sagutin agad ng Diyos yung hinihingi natin, at ang tagal na, pero mas worse pa ang nangyari. Doon pa sila dinala sa disyerto. Parang magugulat ka, Lord, ba't ganito? Kung kailan ko pinagpe-pray, ba't parang naging worse? Naging mas malala pa yung aking pag-aantay. Mga kapatid, kapag gano'n na ang sitwasyon, maaari kung ano-ano na ang pumasok sa isip mo, kung ano-ano na ang masasabi mo. Katulad nito. Alam niyo ba si Abraham, ito yung disyerto. Alam niyo ba sa disyerto, ano makikita niyo dyan? Buhangin. Siyempre. Ano pa? Nakarating na ba kayo sa disyerto? Hindi pa. Hindi komportable dyan. Mainit na, may mga alakdan pa. May makamandag pang ahas. At sobrang init, hindi ka tatagal dyan ng kung ilang mga buwan. Madedehydrate ka dyan. Manghihina ka dyan. At kung di ka ma-alert, pwede kang matuklaw dyan, kapatid. Dito sila dinala. Nagkamali ba ang Diyos? Nagkakamali ba ang Diyos pag hindi ka kagad dininig? Pag hindi agad binigay sa iyo yung matindi mong pangangailangan? Ako 5 oras akong talagang nagpagulong-gulong sa kama. Hindi ako makatulog sapagkat napakasakit ng gout ko sa paa. At ang sabi ko, Panginoon, tulungan mo. Panginoon, hindi ako makatulog. 1:00 na, 2:00 na. Papaabutin mo pa ba ito ng 7:00 ng umaga? Hirap na hirap talaga ako. Alam niyo, hindi ko talaga naramdaman yung gumaang talaga ng oras na yon. Naramdaman ko, bilang pa ako ng ilang oras. At sabi ko, hindi ko na bala ko sana hindi uminom ng gamot. Kaya lang hindi ko talaga natiis. Dinoble ko ang inom ng Mepanamic. Dinoble ko talaga. At kung kailangan maramdaman ko, isa pa. At kung kailangan madali, isa pa. Kaya pagkalipas ng ilang linggo, isang araw, umaga, sumakit yung dito ko. Sakit, talagang hindi ako mapakali habang tumatagal. At sabi ni Mama Cynthia, pa-check up ka na kasi mo magpa-check up. Alam ko na sasabihin ng mga doktor, ganto. Alam nyo, salamat, may asawa akong makulit. May pagkakataon talagang mapalad tayo pag may makukulit tayong mga kasama sa bahay. Pakitanong nga yung katabi mo, makulit ka ba?
Nakulit niya ako. Ayoko kasi. Pero alam nyo, nakulit niya ako. Sige na nga, nag-online consultation, at ang gaganda ng sinabi ng expert sa kidney. Kasi sabi, bandang kidney yun eh. At doon ko nalaman, damage ang kidney ko. Sabi ko, Dok, haba pa ba ang buhay ko, Dok? Dok, gawin niyo ang lahat, Dok. Ayokong ma-dialysis, Dok. Ayoko. Sabi naman ng doktor, wala naman may gustong ma-dialysis. Kaya lang na-damage ang kidney mo, kakainom mo ng may panamik. Kayo ba nainom kayo ng may panamik? Hanggat naiiwasan, iwasan. Ginawa kong candy ang may panamik. Halos araw-araw. Sabi ko, hindi ko nakahu kasi matiis ang sakit. Napakasakit po talaga eh. At ang nakasama sa'yo, sabi ng doktor, kulang ka sa inom ng tubig. Isa pa rin yun. Kayo ba nakakawalong basong tubig? Kung hindi pa mula ngayon, sadyain nyo na. Malaki pala ang epektong hindi maganda sa katawan pag kulang sa tubig. Nasira yung kidney ko kasi kulang ako sa tubig, tapos may panamik ako. Kaya sabi mo, kukuha pa natin yan. Binigyan ako ng gamot at pagkatapos ay sinabihan ako, 3 litro ng tubig araw-araw. 3 liters. Aminin ko sa inyo, lagi lang ako nakaka 2 liters. Pinakamarami siguro 2.5. Pero alam nyo, nakatulong yung konsulta ko sa may pagkakataon nung gabi na yun kaya hindi ako dininig ng Diyos, na-realize ko na, ang tigas kasi ng ulo ko. Alam nyo ba paano palambutin ng matigas na karne? Pressure cooker daw. Kailangan ma-pressure ka muna. Masaktang ka muna. Dahil likas sa tao ang matigas ang ulo. Pag gumaling, balik na naman sa dati. At pag sumakit, iyak na naman. Pag gumaling, balik na naman sa dati. Paikot-ikot. Ano ba nauna, itlog o manok? Manok? Nung nilikha ba ng Diyos ang manok, ano nauna? Itlog ba? Manok? Yung bang ipinasok doon sa arko ni Noah, itlog ba? Ito magiging manok. Teka, nalilihis tayo eh. Salamat hindi ako dininig ng Diyos. Kasi nung oras na yon, na 5 oras akong kanda, hirap-hirap, doon ako gumawa ng seryosong pagpapasya. Na magpapasya na talaga ako, magpakonsulta at talagang gawin ng lahat para hindi na mangyari. At mula noon, that was, I think, 1.5 months ago, hanggang ngayon, hindi na ako sinusumpong ng gout. Paano kung dininig agad ako ng Diyos? Pagkasabi ko lang, Panginoon, hirap na ako. O sige, kumikit ka. Kaching! Salamat! Kinabukasan, kakain na naman ako ng bawal. Meron nagpa-pray sa akin, nasabi ko na ba sa inyo, birthday, anong prayer mo? Gusto ko po humaba ang buhay, lumusog ang katawan. Very good. Kaya lang, nalaman ko, araw-araw lasing. Araw-araw bawal ang kinakain. Sabi naman, kumakain naman ako ng pansit eh. Pampahaba ng buhay. Sabi ko, kung gusto mo talaga na mahabang buhay, malusog, alisin mo na ang alak. Alisin mo na yung sigarilyo. Kasi pampaiksi talaga yan. Hihiling ka ng haba ng buhay, malusog ang katawan. Pero nasa sayo lahat yun. Tapos magtatampo ka sa Lord. But Lord, hiniling ko yun. Hindi mo binigay. Unfair ka, Lord. Unfair ka. Minsan ginagawa nating magician ng Lord eh. Kaya nagpasalamat ako. Ngayon, dinala sa disyerto yung mga Israelita. Sa halip na daan sila sa shortcut, dito sila dinala. Magtataka tayo kung bakit
hindi agad dinidinig ng Diyos. Kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Alam na alam niya ang pinakamainam na oras. Alam na alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay natin. Nakabantay siya habang dumadaan tayo sa mga challenges at pagsubok. Basta tatandaan mo lang ang pananaw ni Pablo. Yung mga nakikita mo, hindi pang matagalan yan. Season yan, weather. Hindi habang panahon na mangungutang ka. Naniniwala ba kayo doon? Basta patuloy ka lang, magpabago sa Panginoon from glory to glory, darating ang oras, ikaw naman ang magpapautang. Hindi habang panahon wala kang pera. Season lang yan. Hindi habang panahon mangungupahan ka. Darating ang panahon, baka ikaw na magpapaupa. Hindi habang panahon luma ang damit natin. Bibigyan ka na maraming bago ng Diyos na buhay. Mga kapatid, walang permanente. Lahat nagbabago. Kaya kung titingnan mo ang Diyos na may control sa season, summer and winter and cold and rainy, siya rin ang may control ng season ng ating buhay. At lahat ng season na yan, ng winter and summer and cold, nakakatulong yan sa pagpapalago ng halaman. Lahat ng mga season na pinapadaan sa atin ng Diyos, sinisigurado niya mapapatibay tayo nito. Mapapalakas tayo nito. Dahil ang gusto ng Panginoon, lumago tayo ng lumago. From glory to glory. At alam nyo, nakapagpapalago sa tao, hindi kasaganaan. Kuminsan pa nga yung kasaganaan na nagpapalayo sa tao sa Diyos. Sapagkat pag marami siyang pera, hindi siya ganun kainit sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pero pansin niyo yung mga taong wala masyadong pera, kung tumawag, kung kumapit sa Diyos, kapit tuko. Dahil alam niya ang Diyos lang ang pwede niya talagang asahan. Pero pansin niyo yung mga maraming pera. Pansinin niyo yung mga maraming pinahahawakan. Hindi masyadong marugdob at mainit sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Bakit? Meron silang kinakapitan. Kaya kung minsan, hahayaan ng Diyos, mawala yung kinakapitan natin para tulungan tayong kumapit na mabuti sa Diyos na buhay. Ngayon, babantayan natin yung kilos natin. Kapag tayo ay nasa panahon ng wilderness, ingatan mo ang iisipin mo at sasabihin mo, sapagkat pwedeng magpatagal lalo ng kasagutan sa ating panalangin. Sabi sa Genesis 16 verse 2, sinabi ni Sarai kay Abram, pansinin nyo, Sarai pa lang yan, hindi pa Sarah, hindi pa Abraham o Abram pa. Ito, tingnan nyo wala, yung inaantay nilang anak, wala pa. Nainip si Sarai. Kaya ang sabi niya, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Sino yung babae na yan? Si Hagar. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Si Sarah at that time, siguro nasa 85 years old na. 85. Tulad yung nasa drawing. At si Abram, 10 years older, nasa 95 na. At ang tagal nilang nagpe-pray ng anak. Ang tagal nilang kumbaga, ang tagal na nagpe-pray ng sariling bahay. O mapagawa man lang yung bahay, o mabayaran yung utang, o mapagtapos yung anak. Ang tagal na nilang hinihiling ang maraming bagay sa kanilang buhay na nararanasan natin ngayon. Matagal na tayong may hinihiling na matapos na yung kinakaharap nating problema. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari? Kapatid, ingat ka. Kasi baka lalong tumagal kapag ginayang mo tong si Sarai. Ang sabi niya, dahil, sabihin nyo nga dahil. Yang dahilan na yan, mga kapatid, bunga yan ng pagkainip. Kapag ang tao naiinip, nawawala na siya ng pasensya, pag-asa.
At kapag ang tao nawawalan na ng pag-asa, kung ano-ano na yung mga naiisip niya, nasasabi niya. Yung laman ng puso niya ay lumalabas. Kung talagang lumalabas. At ito lumabas sa kanya. Hindi daw pinahintulutan ng Panginoon. Totoo nga, basta niya hinugot yun. Hindi yun talaga ang kalooban. Kaya niya nasasabi to, tumatagal. Naiinip na siya. Kaya ang ipinayo niya, sipingan si Hagar, yung kanyang katulong. At doon, baka pa ha? Hindi pa sigurado. Baka. Magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan. Si Abraham, masunurin siya, mabait siya, pumayag. Sige, kung yan ang gusto mo, total, maganda naman si Hagar. Pwede. Hindi siya tumanggi. Pumayag siya. And to cut the story short, yung malaking pagkakamali niyan, hanggang ngayon, naapektuhan tayo. Hanggang ngayon. Bakit tumataas ng ganito ang bilihin, ang pamasahe? Inabot niyo pa ba yung pamasahe na G centimo? Ngayon, magkano na ang pamasahe? Tataas pa. Dahil tataas ang gasolina. Bakit nangyayari yan? Gera dito, gera doon. Alam niyo ba ang naging anak ni Abraham kay Hagar? Anong pangalan? Ismael. Alam niyo ba kung sino ang mga Ismael sa panahon natin ngayon? Mga Arab. Mga Arabo. At yung Arabo, lahat sila naging Islam. At nasa gitna nila ang Israel. At labanan dito, labanan doon. Asan ba ang pinakalangis? Nasa lugar nila sa Middle East. Kapag may nangyayaring kaguluhan dyan, hindi natin pwedeng sabihin malayo sila. Hindi tayo maaapektuhan. Maaapektuhan tayo. Kasi kumukuha tayo, nag-iimporta tayo ng langis. Ano ba nagpapa-under sa mga sasakyan? Ano ba nagpapa-under sa kumpanya? May sarili ba tayong langisan? Bumibili tayo sa mga ganong lugar. Kapag nagtaas sila, mataas na po kada bariles. Magugulat tayo, announce, magtataas po ang diesel at ang gasolina ng 5 piso. Kaya tayo may mga sasakyan, katataas lang, magtataas na naman. At dahil po dyan, magtataas po mga paninda, dahil dinideliver po sa Cavite ang galing sa Baguio ng mga kamatis, mga sitaw. Di ba? Ang bigas po ngayon ay tataas. Bakit? Kasi po ang mga bigas inaangkat pa po natin sa Thailand. Nagiging number 1 na po tayo sa pag-aangkat ng bigas. Kaya pag-aralan nyo nang wag kumain ng kanin. Ngayon, babantayan natin, wag mong sasabihin, ay, hindi naman ako pinapakinggan ng Diyos. Ang tagal ko nang hinihiling to. Hindi pa rin nagbabago yung asawa ko. Matigas pa rin ang ulo ng anak ko. Yung bahay namin, sinasabi ko, yung hinihiling ko sa Panginoon na palakihin, baguhin. Hindi pa rin, wala akong nakikitang pagbabago, kasagutan. Ayoko na! At ngayon, kung ano-ano ang naiisip mo, kung ano-ano tuloy nasasabi natin. Kapatid, hindi. May nakikita ka man o walang nagbabago, sabihin mo pa rin sa Diyos, mabuti ang Panginoon. Tapat ang Diyos na buhay. Hindi ko man nakikita yung mga kasagutan, naniniwala kung dininig na ako ng Diyos na buhay. Sapagkat may pangako siya sa akin, ang sino mang sumasampalataya, nagtitiwala, hindi mapapahiya at hindi mabibigo. Kaya kapatid, hindi ka mapapahiya. Siguradong magtatagumpay ka. Sabihin mo, siguradong magtatagumpay ako. Amen and amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang pinakasusi palagi, kung hindi mo pa nakikita ngayon, humble ourselves under the mighty hand of God. Dahil in due time, anong sabi diyan? In due time, He will
He may exalt us. May tamang timing ang Lord. And then, mga kapatid, lagi nating tandaan, walang planong pangit ang Diyos. Sa John chapter 5, verses 5 to 9, meron pong lalaki dito, maniniwala ba kayo? 38 years na siyang naghihirap. Sabihin nyo, 38 years. Maiksi ba yun? Mahaba. Grabe, no? 38 years. Sumuko ba siya o hindi? Hindi siya nasuko. Baka susuko, kapatid. May due time. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon. Ano kasi siya eh? Medyo na-stroke yata siya. Parang paralyzed siya. Kalahati. Gustong-gusto niyang gumaling. Nalaman ng Panginoong Hesus, matagal na itong may sakit. Ang galing, no? Alam na Panginoon kung matagal na tayong nagpe-pray. Alam ng Panginoon, matagal ka nang nagpapakumbaba. Alam ng Panginoon yung talagang gustong-gusto ng puso mo. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, alam ng Diyos ang ating mga panalangin, ang ating mga pangarap, ang ating mga plano. Binabantayan niya ng Diyos. At meron siyang itinalagang araw at oras. Siya mismo ang kikilos para matupad. Tinanong siya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Aba, siyempre, oo. Sumagot ang may sakit. Gusto ko po sana. Pero walang tumulong sa akin. Tayo ba nararanasan natin? May pangarap tayo, may gusto tayo, pero pakaramdam natin walang gustong tumulong sa atin. Naranasan mo na bang mag-isa? Naranasan mo na bang maramdaman na parang walang nagpapahalaga sa'yo? Walang tumutulong sa'yo? Ang feeling mo ay, kawawa naman ako. Mag-isa akong lumalaban sa mundong ibabaw. Ang bigat ng sangkatauhan ay nasa aking mga balikat. Nag-iisa akong lumuluha sa sulok. Nararanasan niyo bang parang aping-api ang pakaramdam mo na nag-iisa ka? Kapatid, kaya kalalapitan ng Panginoon at tutulungan na sa kabila ng nararamdaman at nararanasan mo, hindi ka sumusuko. Nagpapatuloy ka. Tulad ngayon, nasa simbahan ka. Yan ay malinaw na kapahayagan na sa kabila ng mga problema, ikaw ay lumalaban at umaasa. Kaya nalulugod ang Diyos, ngayong hapon nandito ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapit lang. Malapit na. Ibibigay na ng Diyos yung matagal mo nang inaantay. Baka pag uwi mo ngayon, nandoon na yung kasagutan. Baka pag uwi mo ngayon, ibang-iba na ang kakaharap sa'yo. Yung promotion, baka bukas pagpasok mo, ginawa ka na kaagad, may-ari ng kumpanya. Baka kinabukasan pagpasok mo, ang dami ng kliyenteng nag-aantay sa'yo. Baka pagpasok mo, andoon na yung mga increase. Kapatid, andiyan na, sinasagot na ng Panginoon. Nung araw na ito, na maaring kakaiba yung pakaramdam ng lalaki na ito, sabi niya, paggising niya ng umaga, parang kakaiba tong umaga ko ngayon Parang kakaiba yung nararamdaman ko, parang may mangyayari. At ayun na nga, nilapitan siya ng Panginoon. Take note marami silang may sakit doon sa lugar na yon. Maraming may pangangailangan. Bakit siya ang nilapitan ng Panginoon? Sa dami ng pwedeng lapitan, sa dami ng may pangangailangan, bakit siya ang personal na nilapitan ng Diyos? Sapagkat siya yung kakaiba ang pag-asa. 38 years, hindi nagbabagong umaasa sa Diyos. Ang sabi niya,
Walang tumulong sa aking lumusong sa tubig. Kapag kinakalaw-kaw na ito, kasi ang paniniwala nila, pag gumalaw ang tubig, may anghel na bumababa. At ang unang makatalon, gagaling. So nakita nila isang araw, kumalaw-kaw ang tubig. Siya tatayo pa lang siya, yun na yung lawgaw ng tubig. Gaganon pa lang siya, narinig niya na yung splash. Pshhh! Gumaling. Hindi siya sumuko. Uwi na nga ako. 10 years ko na itong ginagawa. Wala naman, di man ako makatalon. Hindi siya, balik siya sa higaan. Bira naman, minauna. Higaan na naman siya. Ang isang araw, kumalaw ko na naman. Ayan na naman, kumakalaw ka. Teka! Naunahan na naman siya. At napakatagal niyang nag-antay sa kakateka. Kapatid, hindi sayang ang pag-aantay mo. Lalo kang magpuri sa Panginoon. Andiyan na yung kasagutan. Lalo kang magpatuloy sa Panginoon. Meron tamang timing. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa tuwing pupunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka! Buhatin ang higaan mo at lumakad. At ng verse 9, agad na gumaling ang lalaki. Darating ang araw, agad malulutas ang problema mo. Darating ang araw, agad makakalaya ka sa mabigat mong sitwasyon. Agad gagaling ka. Agad mababago ang iyong sitwasyon. But take note mga kapatid, hindi lang interesado ang Diyos baguhin ang ating sitwasyon. Not just to change our circumstances. Ang pinaka-interesado ang Diyos, not just to change our situation and circumstances, but to change us, to transform us from glory to glory. And then our last verse. Ang sabi po sa last verse natin ay, hindi ko na to naikwento. Ito, magandang panghawakan natin to. Mga awit 138 verse 8. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimula mong gawain, ang sinimulang gawain mo'y magaganap. Ang Diyos nagpasimula ng mabuting gawain sa atin. Hindi siya natutulog. Sisiguraduhin niyang magkakaroon ng kaganapan, tagumpay, ang mabuting gawaing sinimulan niya sa atin hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Ama naming Diyos, napakabuti mo, O Diyos. Sa lahat ng panahon, kami iyong sinasamahan. Nasasalo ng musika na ito, lahat ng oras, sa lahat ng panahon, mabuti ka sa amin. Alam mo, Panginoon, yung matagal nang hinihiling ng iyong mga anak. Ngayon, Panginoon, iunat mo yung mapagpalang kamay. Hipuin mo, O Diyos, yung anak mo na ito. Buong pagpapakumbaba kong itinataas sa iyo ang mga anak mong ito, lalo na, O Diyos, yung may mga matagal nang inaantay sa iyo. Lord, nangako ka na yung mabuting sinimula mo sa amin ay talagang tatapusin mo, O Diyos. Bigyan mo ng patuloy na kalakasan ng loob, magpatuloy ang bawat isa sa amin. At hayaan mo, Panginoon, mapalakas ang loob namin ng mga magandang dahilan ng lahat ng pinagdadaanan namin ay pansamantala lamang. Meron ka lang gustong gawin, baguhin, tanggalin sa aming buhay upang lalo kaming maging mabunga, Panginoon. Lord, tinataas ko sa iyo lahat ng may karamdaman. Lord, receive the healing. Release your healing power, O God. Lord, to be upon the brother or sisters na matagal nang humihingi ng kagalingan. Right now, in the name of the Lord Jesus, receive it by faith.
Receive the healing by faith right now. Claim it. For He promised that His stripes we were healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, pinagaling na tayo ng Diyos. Hindi pa man natin ito nakikita, nararamdaman. Ito ay nangyayari na sa ating katawan. In the name of Jesus. At Lord, lahat na may kinakaharap ng mga problema sa pera, sa kalusugan, sa pamilya, sa relasyon, Lord, mabuksan ang durungawan ng langit sa oras na ito. Maghimala ka ng solusyon right now na sa pag-uwi namin, Panginoon, mabago ang sitwasyon, mabaligtad ang pangyayari, at mahayag ang tagumpay mo sa amin, O Diyos. Receive the solution now. Receive the answer right now. Let there be financial breakthrough. Let there be relational breakthrough. A family breakthrough. Let there be promotion and increase right now. Lord, we are receiving all these blessings, O God, na inihanda mo sa iyong mga anak. Inaangkin namin ang lahat ng ito by faith. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen.